Random Tips for Practice Teachers Part 2. Again, ang mga tips na ito are from my own learning experiences during my journey as practice teacher. Ito ay isang reminder din sa atin dahil sa sobrang dami ng idea na naiisip natin, nalilimutan natin ang ibang bagay. At ang mga bagay na ito ay pwede pa rin nating i-apply sa pagtuturo magpahanggang ngayon. Hi! 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 Ako si Sir Aki. Ang mga tips na ito ay pwede nating i-apply before or during class discussion. Number 1, master your lesson. Mahalaga ang magplano ng maayos bago magturo. May mga bagay tayong kailangan consider like the objectives, materials, and the time for each part of the lesson. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mastery ng iyong lesson. Dapat alam mo ang pasikot-sikot ng iyong lesson dahil may mga estudyante na i-challenge ka at magtatanong para malaman nila kung alam mo talaga itinuturo mo. May mga estudyante naman na they just want to clarify something. Noong time namin, 2 heads are better than 1. We used to make a lesson plan kasama ang ibang classmates namin para in case na meron kang questions or may idea ang isa ay makapagbabahagi. Isa pang reason kung bakit magkakasama kami kapag gumagawa ng lesson plan. Dahil nanghihiram lamang kami ng laptop or gadget at limited din yung access namin sa internet. Hindi tulad ngayon. Number 2, pumili ng tamang materyales. Make sure na handa ang iyong materials na akma sa iyong lesson. Ang natatandaan ko noon ay we need to be creative, but then not as creative as the elementary teachers. Ang focus namin ay content ng lesson. Teka, lalapit ako, umuulan. Yun. So, sapat na yung mga simple designs na pwede mong ilagay sa Manila paper na related sa iyong lesson. Gumamit rin kami dati ng PowerPoint presentations, pero iba ang atake. Dapat mas creative kami doon. Doon. Mas creative, mas catchy ang mga nakalagay dun sa PowerPoint presentations kaysa doon sa paggawa ng visual aids gamit ang Manila paper, mga cartolina, ganyan. Ang tamang paglalagay ng visual aids sa board is from left to right. Ganon din yung pagtatanggal from left to right. Kung ikaw naman ay gagamit ng chalk at saka chalkboard, ganon din ang pagsusulat from left to right. At make sure na bago ka magdikit ng visual aid, buburahin mo muna yung mga sinulat mo para hindi masamang tingnan. Isa pang bagay na natandaan ko about visual aids is that tinawag itong visual. So dapat yung sulat is visible from unahan hanggang hulihan or hulihang upo ng mga estudyante. So, take note of that. Dumako naman tayo sa part na nag-execute ka na ng iyong lesson. Do not forget to call for volunteers and non-volunteers kapag nagtanong ka at kailangan mo ng sagot from the students. Bakit? Dahil may mga non-volunteers na alam nila yung sagot or may mga estudyante na hindi sila tumataas ng kamay pero alam na alam nila yung sagot. Ay yun, umuulan na naman kaya lakasan na lang natin yung boses. Isa pang bagay, hindi ko alam kung ito ay ina-apply rin ng ibang teachers sa kanilang pagtuturo. Pero if ever na nagtanong ka ng questions and someone answered, try to let other student repeat the correct answer. Bakit? Dahil ito ay participation, lalo na nung estudyante na hindi nagtataas ng kamay or hindi sumasagot. So kapag hinayaan mo silang ulitin yung tamang sagot, meron na silang participation. At the same time, ang isa pang reason kung bakit papaulit mo is to be able for everybody to hear the right answer. Pag mahina ang boses ng bata na tinawag mo para ulitin ang sagot, edi tumawag ka pa ng isang estudyante hanggang sa marinig ng buong klase yung tamang sagot. When it comes to the volume of student's voice, kapag sumasagot ang estudyante at mahina ang boses, huwag na huwag kang lalapit. Ang kailangan mong gawin ay mas lumayo and let the student make his or her voice loud. Yun lang muna sa ngayon. Ako si Sir Aki. You may follow me for part 3.